Chis Escudero for Senate Presidency? Nakapag-commit na kami. I don't know kung nakapirma na yung iba. Ay, kayo, sir. Ako, nakapirma na ako. Wala na talagang pag-asa po, mga kababayan po natin, na itong kampo po ni Tito Soto na makuha pa ang leadership ng Senado, mga kababayan po natin. Magandang araw at yan po yung ating pag-uusapan at huwag kalimutang i-like ang video ito. At sa video ito, mga kababayan po natin, pakinggan at magbibigay po tayo ng komento dito po sa mga opisyal na pahayag po ni Senator Bato de la Rosa. At sinabi nga po ni Senator Bato de la Rosa na mismo itong mga miyembro ng Duterte Black ay suportado po nila itong liderato po ni Chis Escudero dahil di umano sa maganda naman yung kanyang pamumuno. Pero syempre, hindi naman lahat, kahit kagaano kaganda, kagaling yung iyong pamumuno, talaga may kukontra. Bakit? Kasi may mga interesado po sa position. At isa na po dyan yung si Soto, no? Na alam naman po natin, iba kasi yung pakay niyan. At mukhang ito po ay talagang nasa likod, no? Ito po ang nasa likod para gusto talagang maipagpatuloy ang impeachment ni Vice President Sara. Kasi itong grupo talaga ni Senator Bato de la Rosa ay gusto na po nilang ma-dismiss na agad itong impeachment against kay Vice President Sara. At posibleng gagawin muli ito ng kampo nila Senator Bato de la Rosa. At hindi lang po yan ang kanilang pinopush ngayon. No? Pinopush din nila ngayon ang isang Senate resolution na nag-uutos o naglalayon na makauwi agad si Tatay Digong sa ating bansa. No? At alam naman po natin, nakakalungkot nga po na balita, kahit si BP Sara mismo ay nagsasabi na talagang putot balat na lang po itong si President Duterte. Of course, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, ay I think pumirma na po, no? Sige, pakinggan muna natin Senator Bato de la Rosa. At alam naman natin, meron talaga at mayroong kukontra, no, sa kanilang ipopush na Senate resolution, lalo na po yung si Hontiveros yan. Yung sanay na sanay magtanim ng mga testigo. And then, sir, pumirma kayo doon sa resolution ni Senator Robin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating Pangulo. Yes. Oh. So, sa tingin nyo, may ano yung weight nun? Kung sakaling, sa tingin nyo ma-approve yung resolution na yan? Well, it's expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty, reconciliation, if you want it to be also a factor, and also humanitarian consideration. Dahil ang alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na, at nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpa-cremate doon na sa pag-cremate sa dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Para naman dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. So, while Yun nga po, mga kababayan po natin, tama itong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, no? Dating Pangulo ng ating bansa yan, sadyang talagang wala lang talaga sa katinoang pag-iisip po itong nasa administration ngayon. At lagi nila sinasabi, ayaw nila na tayo ay sinasakop ng China, ayaw nila na sinasabi, no, na tayo po ay binubuli ng China, pero sila anong ginawa nila kay President Duterte, no? Pinadala sa dahig. So anong tawag sa kanila? Pro-Netherland. Di ba? Okay? So nagagalit sila kay BP Sara dahil ang gusto nila akuin ni BP Sara or aminin ni BP Sara na siya ay pro-China at ang mga Duterte ally is pro-China. Yan ang kanilang accusation. Diyos ko, mga kababayan natin. Anyway, at tama po itong sinusulong po ng mga Duterte Black, no, ng mga senador, na dapat talaga mapauwi na po si President Duterte sa ating bansa. Yun nga, matanda na po siya. Kung may mangyari man sa kanya na hindi maganda, hindi dapat po sa ating bansa. At alam naman po natin na majority po ng mga Pilipino ay gusto na po mapauwi po itong si President Duterte. At itong mga kumukontra, ito lang naman yung mga sindikato na talagang naghihiganti ngayon dahil sila po ay naapakan nung panahon ni President Duterte. Tuloy natin mga kabayan.
Pending yung case sa ICC. Gusto niyo mapauwi siya? Yes. Oo. Yung mga Hindi naman dismissal lang case yung hiningi natin. Immediate repatriation of former President Duterte to the Philippines. May concern yung mga victims kasi daw may impluwensya pa rin ng mga Duterte na natatakot sila doon sa safety o security. Ano na matatakot na hindi naman presidente si President Duterte. Si President Marcos naman ang presidente ngayon at yan ay kayang-kaya pangalagaan ng Malacanang yung kanilang safety. Impluwensya pa rin daw sir mga Duterte. Influence. Tama, di ba? Paano pa sila pagbantaan ni President Duterte? Wala nga nagawa eh. Anong kapangyarihan meron si President Duterte? Wala nga nagawa. Nakulong nga sa dahig, di ba? Kung may kapangyarihan siya at enough yung power niya para takutin itong mga witnesses, di sana nagsiatras. Ayan, re-recant. No, at alam naman natin kung sinong nasa likod nila. Kaya hatid pa nga ni Boying. Diba? Tapos sabihin na natatakot sila sa kanilang seguridad dahil kay President Duterte. Kalukuhan yun. Siya. Sinong impluensyahan ni Pangulong Duterte? Hirap na hirap na ngayon tao, butot balat na nga kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Sir, sa information po ba ninyo, sobrang nalulungkot. Ito, sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, no? Hindi pa sila naawa na butot balat na nga po. Di ba? Tama naman. Paano pa sila pagbantaan ni President Duterte? Ito, pakinggan natin ang komento naman po ni Senator Pongo, no, na medyo emosyonal, mga kababayan po natin, pagdating po sa usapin, no, dito po sa sitwasyon ni President Duterte. Alam naman natin na Senator Pongo ay tinuturing po itong anak na rin ni President Duterte at ama na rin po yung turing ni Senator Bongo ay dating President Duterte. Siyempre, isa po siya sa nalungkot, no, na talagang butot balat na ngayon ito si President Duterte. Kaya isa rin po siya sa sumusulong na mapauwi po si President Duterte sa ating bansa. I miss him dearly. Yung nabalitaan natin, totoo po yun, no, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. He does not deserve this. Sa totoo Tama, hindi to deserve ni Tatay Digong, mga kababayan. po, nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Kung darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon, sana po dito po yon sa ating bayan. Ito po ang kinakatakutan ko pong mangyari sa taong minahal at itinuring ko rin pong parang ama. Sa totoo lamang po, mas nakasama ko pa siya sa buong buhay ko na mas madalas. More than 100 times. Mas nakasama ko pa siya kesa sa totoong tatay ko. Siya na po. Masakit din ito para kay Senator Bongo, sa totoo lang, mga kababayan. Na dati pa, no? At nung naging na si Tatay Digong, ordinaryong citizen na lang, talagang hindi po siya pinabayaan ni Senator Bongo, mga kababayan po natin. Po yung parang naging pangalawang tatay ko. At siya na talaga ang parang naging tatay ko po sa nakaraang 24 years. Binong tagal, no? Mga kababayan, 24 years, no? Ibang klase talagang administration na to eh. Ngayon, parang natutuwa pa sila sa nangyayari po kay President Duterte. Alam mo, no? Idugtong ko lang dito, yung pag-withdraw ng suporta ni Manong Chavez, no? Yun talaga yun ay dahil karapat-dapat naman na bawiin po yung itong suporta po ni Manong Chavez sa kanila. Dahil po sa kanilang mga kalukuhan na ginagawa po, di ba? Kung si Manong Chavez nga sinasabi na nagka-Alzheimer na po itong si Marcos Jr. at nakalimutan na siya, ito rin yung ginawa niya sa mga Duterte, di ba? Lahat naman po ng mga Pilipino aware naman na yung nagpalibing kay Marcos Sr. ay si President Duterte. At yung dahilan kung bakit nanalo si Marcos Jr. ay si Vice President Sara. Pero ngayon, anong bawi nila? Di ba? Imbis na pagigantihan nila ng kabaitan, kabutihan
no, or tulong, ang ina sila pa ngayon yung nagpadala sa dahig. Tapos, gusto rin ipa-impeach nga ni Bongbong Marcos itong si Vice President Sara. Ibang klase po talaga, sa totoo lang, no, itong budol talaga na mga Marcos. Kaya tama lang na idamay din ni Chavit itong si Jaime Marcos para sa akin, mga kababayan. Hanggang 2022 pag-end ng kanyang termino. Alam niyo po, ang kinakatakutan ko yung may mangyari kay Tatay Digong, ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at milyon-milyong Pilipinong minahal at pinagsilbihan niya po. Pinagdadasal ko po na sana po wag po itong mangyari, no. Dito siya dapat sa inang bayan tumanda, dito sa ating bayan. Alam nyo, inaalagaan natin ang ating mga lolo't lola. Dapat po alagaan rin po natin siya. Matanda na po si Tatay Digong, marami na siyang sakit. Marami na po siyang sakit. So, alam mo, dugtong pa nga ni Senator Bungo dyan, mga kababayan po natin, na regular po yan at chine-check ng kanyang doktor, official doktor itong si PRRD, Tatay Digong. Pero sa ngayon, wala na pong regular na doktor si Tatay Digong, no? Siguro, pupuntahan lang po siya, i-check up. Hindi naman palagi. Unlike talaga dati na makita natin, malakas. Ano talaga si Tatay Digong, no? Iba pa rin yung kanyang galawan nung nami-maintain siya talaga. So, ngayon kung butot pala siya at sinasabing wala na po siyang tinitake na gamot, so parang imagine na po natin kung anong sitwasyon niya, no? Kasi kung wala na siyang tinitik na gamot, hindi na siya umiinom ng gamot, so ibig sabihin, baka tinitiis niya lang yung sakit na kanyang nararamdaman. So, no, sana wag naman ganun, mga kababayan po natin. At kung may nagpo-push, no, na talagang mapauwi si President Duterte, nandyan pa rin talaga, no, yung mga grupo ng mga makakaliwa, no, na talagang harangin pa rin nila pati yung pag-uwi ni President Duterte. Pero alam mo, ang reverse na balik nito sa kanila, mas matindi, mga kababayan. Lalo na itong si De Lima, itong si Ontiveros, at ang mga makakaliwang kalyado nila, mga kababayan. Si Tatay Digong. Sa mga kongresistang kilalang Ito, tinan mo itong mga kritiko ng mga Duterte. Oh. Ito, taga-ABCBN itong reporter na ito. kritiko ng nakalipas na Ayan, si Saba. administrasyon, hindi ito makaiimpluwensya sa ICC. There's nothing that the Philippine government can do today to bring the former president back home. Kasi talagang International Criminal Court na po yung magpapasya kung makakauwi ba o hindi ang dating Pangulo. Di ba? Negative yung mga comment ng mga Pero may magawa po yung gobyerno natin dahil yun ang nagpadala dun eh. Alam din naman mga senador yon, kahit ano pang resolusyon ang i-file mo rito, kahit mapasa pa yan. So yung mga to, bakit nakakapasok pa yung mga ito? No? Ito, si Laila De Lima. Tribunal, which is the ICC with competent jurisdiction over the alleged crimes, the crimes against humanity. Hindi na nila yan. Crimes against humanity, mga kababayan natin. No? Nasabi nga ni Boying Rimulyan, walang ebidensya dito, kaya pinadala nila sa ICC. And si Laila De Lima, itong crimes humanity na ito, ang tagal-tagal, no? DOJ pa lang ito, naging senador. Naghukay pa doon sa Davao. Ano nakuha niya? Anong ebidensya nakuha niya? Wala. So, ngayon, gawa-gawa sila ng mga ebidensya. And bakit di nila nakasuhan dito sa Pilipinas? Kasi nga po, wala talaga silang sapat na ebidensya. Doon, iwan ko kung bakit napadala din tanong, paano sila bumuo ng mga witnesses na yan. And of course, no, alam naman natin may cooperation ng gobyerno dahil hinayaan nila, no, na sinasabi nga ni BP Sara, no, parang sapilitan pa o nananakot pa sila para makakuha sila ng mga ebidensya against kay President Duterte. And yun naman, di ba, may mga pulis na tinatakot nila na kailangan makiisa at makipagtulungan sa kanila para diin nila si President Duterte sa daig. Pero alam nyo, kung mangyari man po kay President Duterte, itong kinakatakutan natin, mga kababayan po natin. So talagang good luck na lang din siguro dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. O ito, pakinggan natin ang reaksyon naman ng palasyo.
President Duterte's legal team is seeking to submit before the ICC yung report po ng Senate Committee on Foreign Relations on the former president's arrest. They say that the report will prove that the arrest was the result of a whole of government approach to bring down the Dutertes and result of political maneuvering designed to politically cripple his family. Reaction lang po. Yes, for the fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings, and that he... Killings. Ang tagal na po yung killings na allegation na yan. Pero doon pa talaga nila pinadala. No? Medyo may sinasabi nitong gobyerno ni Marcos Jr. Wala silang kinalaman. Nagdidistansya sila. Pero pakinggan niyo po yung komento nitong tagapagsalita ni Marcos Jr. At kung ganyan po magkomento, itong tagapagsalita ni Marcos Jr. So, malinaw talaga, no? Kahit anong deny nila. Kagagawa nila lahat ito. And, alam mo, magiging back to you, Bongbong Marcos din, no? Ang lahat kapag pagdating ng tamang panahon. Kumbaga yung araw ng paniningil po sa kanila. Yun po yung katakutan po, no? Baka katakot-takot ang mangyari kay Marcos Jr. sa araw ng paniningil po sa kanila, mga kababayan. Kasi sila tinulungan. Pero ang ginawa nila sa tumulong, pinakulong pa nila. O ngayon, tingnan mo yung magsalita itong taga-palasyo, no? Sabi ko nga, basta Duterte yung pinag-uusapan, ang bilis talaga nito. Pero try mo tanungin ng mga detalye sa mga ginagawa ni Marcos Jr. Walang maibigay. Ultimo doon lang sa sinasabing listahan ng mga barangay. Hirap na hirap po sila ilabas yung mga listahan ng mga barangay. Yung mga rehabilitation center, hirap na hirap po sila ilabas. Pero pag Duterte, perfect talaga ang sagot nitong si Claire Castro. So, yan lang po muna mga kababayan po natin ang ating topic. So, hopefully ay tuluyan ng makauwi si President Duterte sa Pilipinas. Kung hindi man, at least magkaroon ng interim release, no? At siyempre, iba talaga pag makauwi siya dito. Sabi nga, no, ng pamilya at nasabi nila na hindi sila pabor ng cremation itong habilin ni Tatay Digong, lalo na po si Vice President Sara. At kita naman po natin kung anong sakit na nararamdaman po ng pamilya ni President Duterte. And yun, sana lumakas pa si Tatay Digong at makauwi pa sa atin. Mga kababayan natin, bukas po yung ating comment section para sa inyong opinion and komento. Yan lang po. Maraming salamat and God bless po. Buhay ang bansa.